an amendment, Of the rules. what you call this, a suspension of our rule. Now, this is my plea, Your Honor. In the event that the impeachment court members will take this up in a caucus, Your Honor, we just plead that the defense be given even 5 or 10 minutes I understand. We will in rebuttal. I can assure you that we will be equitable. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. Mr. President. Yes? Senator Pangilinan, Yes, Mr. President, Gentleman from Pampanga. just another administrative matter. Mr. President, considering that we will not have sessions tomorrow and on Monday, so these are 2 trial days that we will be losing. Perhaps we can tackle this in caucus that to consider holding trial on Friday next week. Again, to be discussed. We will consider holding trial on Friday, if Only necessary. this coming Friday. Yes. No, sorry. Next Friday. Next Friday, Mr. President. Again, to be discussed in caucus, Mr. President. No, but- Because we are losing 2 days, 2 trial days, tomorrow and Monday. And the following week is already the 31st. So, hope, again, to be considered in the caucus, Mr. President. Caucus nila Yes. yun eh. Bahala sila. Yes. We'll take it up in caucus because we will have to finish this month. No, we cannot go beyond this month. We have a pile of legislative matters to be discussed and disposed. Okay? Okay then. Thank you, Your Honor. All right. So with that, Mr. President, may we ask the Sergeant at Arms to make the The proclamation? Sergeant at Arms will now make the announcement. Please all rise. All persons are commanded to remain in their places until the Senate President and the Senators have left the session hall. Mr. President, The Majority Floor Leader. I move that we adjourn until 2 o'clock in the afternoon of Tuesday, May 22, 2012, reminding the members of the Senate about a caucus on Monday, 12 noon at on May 21. So ordered, this session is adjourned on the date and hour stated in the motion of the Majority Floor Leader. At nag-adjourn na po ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona ngayong araw. Magpapatuloy po ito sa Martes ng susunod na linggo para bigyan daan ng depensa na makapaghanda para sa pag-upo ng punong mahistrado sa Tuesday po yan. Mark your calendars, May 22 is the fateful day kung saan haharap na po finally si Chief Justice Renato Corona. This is approaching an ideal climax. Ito yung inaantay ng ating kababayan, Attorney Trixie Angeles of the Integrated Bar of the Philippines. Is there a better ending to this than what we're foreseeing? We should see oral summation. I think ang best ending dito is no matter what happens dun sa testimony nung akusado, makita din natin kasi may mga last second save pa yan during oral argument. Kung nabasa niyo yung kwento The Devil and Daniel Webster, ang panalo dun sa closing argument eh. So na-persuade yung jury just based on the closing argument nung hero dun sa at abogado yung hero dun. Which is rare. Parang kasi So, dapat magaling pala yung itatalaga ng bawat panig na magsasagawa nitong oral summation. this is the closest that we get to a TV legal drama, Yes. no? Na yung napapanood nating drama sa television na meron nagsasalitang very persuasive speaker summation. Ito na yung magaganap Ito na Attorney yan. Trixie, Yes, ano? at yun ang talaga aabangan natin. I'm not saying na hindi dapat abangan yung sa nasasakdal dito. Siyempre, very exciting din kasi we want to hear what he has to say. Pero makikita rin natin dito yung pwedeng last 2 seconds na save dun talaga sa oral argument. Ito, Mark, napakahalaga kung matatandaan natin nung nag-uumpisa pa lang itong paglilitis ni Chief Justice Corona. Marami sa ating mga kababayan, mga senator judges ang nagsasabi na sana ay matapos ito at hindi matulad dito sa naganap na impeachment trial ni dating Pangulong Erap. At ito na nga, no? Medyo nakakalungkot din. Nasanay na tayo dito ilang buwan na, di ba? Tama, at yung ating inaasahan na maganda yung proseso, may dignidad
kalidad ang presentasyon ng mga bawat isa at yung mga senador ay magampanan ng kanilang trabaho. You started off by saying, Attorney Trixie, you will be critical in observing itong mga kaganapan sa trial. Ngayon, napapatapos na tayo. Ano ang tingin mo ang assessment ng IBP? Ang tingin namin dito is, kasi ang hinahabol namin dito proseso, yung to uphold the rule of law. In general, nakita naman natin na ang Senado nag-abide sila doon sa requirements ng Constitution, sa requirements ng batas, at ginalang pa nila ang separation of powers. So, in general, credible ang proceedings na ito regardless of the outcome. Marami rin ang nangangamba na baka hindi daw maigalang itong si Chief Justice Renato Corona sa pagtestigo niya dito sa Senado. Nakita mo naman yung pagtestigo ng iba sa mga cabinet members at maging sa ombudsman. Sa tingin mo, merong dapat ikabahala ang mga tao? Sa tingin ko hindi naman siguro. Maiintindihan naman natin na syempre manggigigil ang ibang tao dahil first time lalabas at uupo sa witness stand ang isang mahistrado ng Korte Suprema. So malaking bagay yon. Ano, Attorney Trixie, ang payo mo? Dapat attitude ng lahat ng manonood dahil I'm sure buong bansa ay manonood para matanggap natin kung ano man ang desisyon. I think that basically ang requirement lang naman natin is to keep an open mind. At kasama na dito is pakinggan natin buong ang panig ng depensa at ng prosecution at to look at it with a critical eye. Titingnan natin kung ano yung mga hidden persuaders natin at titingnan din natin kung ano yung hard facts dito. So, yung mga facts na ito dapat na testing during the trial at kung nakasurvive ng testing ng trial, yan ang pwede natin paniwalaan. Maraming salamat, Attorney Trixie Angeles of the Integrated Bar of the Philippines. Samantala, tunguhan naman natin ang ulat ng ating kasamang si Ralph Rivas. Ralph, anong latest dyan? Mark Cathy, mukhang sa Article 2 nga nakatutok ang karamihan sa atin ngayon, no? Ito yung Article of Impeachment na patungkol sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth nito ni punong maestrado na si Chief Justice Renato Corona. At para sa kasagutan nga, tinututukan na ng karamihan kung kailan titestigo ang mismong nasasakdal na si Chief Justice Corona. Matatandaan natin noong Lunes ay inihayag ng depensa na sa bukas nga ay ipepresenta nila si Corona. Pero bigla nila itong binawi at sa Martes na umano nila ipepresenta si Corona. Dahil marami pa silang kailangan paghandaan at mga punto na kailangan bigyan ng linaw bago nila iharap si Chief Justice Corona. Hamon naman ng prosekusyon, tama na umano ang mga taktikang ito ng depensa at humarap na dapat mismo si Chief Justice Corona ora mismo. Dahil kung matatandaan natin, kitang-kita din natin kanina, no, ang posisyon ng depensa para sa kanila, walang ebidensya na nagdidiin para kay Corona sa mga articles of impeachment at panay anonymous sources lamang ang nakasalalay sa kaso ng prosekusyon. Pero ayon sa prosekusyon, taktika na naman ito ng depensa para ilihis ang orihinal na mga punto nila. Kaya in a twisted sense ay tila nagkaisa na rin ang depensa at prosekusyon na kailangan nila ang testimonya ni Chief Justice Renato Corona para ma-acquit o mapawalang sala o masakdal nga itong si Chief Justice Renato Corona. Kaya see you on Tuesday, Mark and Cathy. See you on Tuesday, Ralph. Yan po ang aming kasamang si Ralph Rivas, nag-uulat live mula sa labas ng Senado. Samantala, narito po ang pinakamahalagang nangyari ngayong araw, Day 39 po ng impeachment trial. Unang ipinresenta ng depensa ang kanilang testigo, si Congresswoman Risa Ontiveros. Ito po ay kaugnay ng complaint letter na isinumitin niya sa ombudsman. Nakasaad sa liham ang iba't ibang bank accounts na pag-aari umano ng punong mahistrado. At dahil sa kanyang alliances with some senators, mukhang hindi gaanong tinanong ng detalye si Ginang Ontiveros at biglang na-discharge kagad ng mabilis lamang. At sumunod na nga dito yung testimonya ni Ginoong Harvey K na mukhang naging mainit ang pagtatanong. Isa sa mga naging punto dito ng pagtatanong ng depensa at maging ng mga senator judges ay kung bakit isinumiti pa itong mga listahan ng bank accounts pag-aari umano ng punong mahistrado dito sa tanggapan ni Senate President Juan Ponce Enrile at kung bakit hindi niya bineripika ito gayong siya ay humarap sa media at nagpa-interview tungkol dito. At dahil posibleng maka-impluensya sa senator judges kay Senate President Enrile ang nilalaman ng dokumentong ito, pinagpapaliwanag si Ms. Ginoong Harvey K kung bakit hindi siya i-cite in contempt dahil sa ginawa niyang pagpadala nitong mga dokumentong ito.
Sumunod naman na witness ngayong araw ng depensa pa rin itong si Emmanuel Santos. Isa rin siya sa mga naghain ng reklamo laban kay Chief Justice Corona dito sa opisina ng Ombudsman. At natapos po ang araw na ito sa commitment coming from the defense na tetestigo na ang Chief Justice sa Martes, kaya humingi sila ng ilang araw para sila ay makapaghanda. Kaya't magbabalik po kami muli sa Martes, ika-22 po yan ng Mayo para ihatid sa inyo ang mahalagang araw ng pagtestiko ni Chief Justice Renato Corona, 1:30 po ng hapon. Pero sa Biyernes po ay meron pa rin po kaming regular na forum para ihatid sa inyo ang mga analysis at talakayan tungkol pa rin dito sa mga kaganapan sa impeachment ng punong maestrado. At gaya ng hinihingi po ng lahat, si Chief Justice lamang ang makapagpaliwanag ng lahat ng bagay na naipresenta dito sa trial na ito dahil siya ang talagang may gawa nitong salin na pinag-uusapan nating lahat. Kaya tumutok po tayo lagi dito. Buong-buong po namin dadalhin ito sa inyo, ipapaliwanag, bibigyan po kayo ng updates. Ako po si Attorney Marcus Rodes. At ako si Cathy San Gabriel. Maraming salamat at mabuhay Pilipinas.